Oh, sige na, pakinggan natin yung update kay Inday Sara at kay Pangulong Duterte dyan sa Dahig. Sige, salamat ha. Thank you. VP Inday, Yes. welcome back to the Netherlands. Magandang araw po sa inyo. How are you today? Thank you. I wouldn't say I'm happy to be back because of the situation of President Duterte, but I'm happy to see all of you again, and happy springtime sa inyong lahat. I am very well and okay. Thank you, VP. On behalf of the Filipino community all over the world, welcome back and we're glad to see you again. Yes, I'm happy to see first-timers as well. And first-timers in the Netherlands, ma'am, no? Yes. Oo. We were here actually last year. Yeah. Oh. We bring some cakes. Oo. Thank you, Tatay. Salamat. Hindi kayo first timer. Pag tama palakpan, pag malibanatan na, sinabi, you're first timer here, no? Yes, in Netherlands. Yes, ma'am. Oo, pero nandito po kami ng birthday ni tatay sa Netherlands. Putangin na yan. Bobo yan. Bobo. First time nga. Hindi sinabi, ay hindi po. Second time. Or third time. Pero hindi po kami taga rito sa Netherlands. Taga ibang lugar po kami. Ano ba naman yan? First time in Netherlands? Yes. Talaga naman first time in Netherlands. Hindi po, nung birthday. Ay yes, first time namin sa Netherlands. Pero nung birthday, nandito kami. Saan kayo? Sa Netherlands. O, hindi nyo first time sa Netherlands. Parang mga tanga to, oh. And I think malaki din yung celebration nitong nakaraang March 28 para kay President Duterte. So nagpapasalamat din ako sa mga Filipinos overseas na pumunta dito sa Hague noong March 28 para mag-celebrate dito sa Duterte Street and mag-celebrate din dun sa Malidel Park. So thank you sa inyo. Thank you, VP Inday. Yes, we always pray for that. No? Halos araw-araw yung dasal na sana ay makauwi na si President Duterte. VP Inday. Sobra ma'am. Sobrang mahal ng Thank you, ma'am. magastos ma'am. VP Inday. Sobrang magastos. Mayroon bang corrupt na ganyan? Meron bang bilyon-bilyon na pumasok sa bangko nila na ganyan? Meron bang... magkano pamasahe dyan? Mahal man talaga yan. Kasi kada punta ni Inday Sara dyan, at least mga 2 million ang ginagastos niyan. Kung ikaw bilyonaryo ka, kurakot ka, mararamdaman mo yung 2 million kada at least 2 months? Hindi. Nakikita mo si Inday naka-designer clothes. Nakita mo si Inday may mga fancy jewelry. Nakita mo si Inday nakamamahalin na relo. Simple man lang na itong tao na ito. And itong tao na ito dahil sa kanyang pagtitipid, sumasakay ito ng tram, sumasakay ng tren. Nakita mo na si Inday, pumupunta dyan, may convoy, may bodyguard. So, magastos to para sa kanya. At sinasabi niyo, magastos talaga. But we have to be here. Kasi nandito ang tatay namin. We have to go here. Nandito, yung kami namamasyal. Every day, imaginein mo Monday to Thursday, ang bisita dito kay PRD. Monday to Thursday. So 4 na araw. Kada linggo, yung nandito siya. So, anong pasyal dyan? Nandiyan yan sila. Minsan, 4 na oras sa isang araw. Tapos start pa ng punta diyan tanghali. So paano namamasyal? To si Claire Castro bobo. Pero ayun nga, nakikita niyo si Inday, very simple lang naman siya, di ba? Paano naging kurakot 'yan? Samantalang si Luis Tron, dahil mga diamante, mga relos, ang gaganda. Pangit siya, pero ang gaganda ng mga suot niya, si Abante, pastor lang. Pastor, tapos congressman lang, pero ang mamahal ng mga relo, milyon-milyon. Tapos, ito, sinasabi nila na kurakot ito. Ito, sinasabi nila mandarambong. Tingnan mo si Bongbong, tingnan mo si Romualdez, tingnan mo si Saldico, tingnan mo si Kimbo. Stella Kimbo. Tingnan mo si Stella Kimbo, nagtatricycle lang noon. Ngayon, tingnan mo, putang ina niyan. Buong pamilya niya, nangyaman na. Saan ka naman? Kasi ito si Inday Sara, walang maniniwala sa inyo. Bobo na lang ang maniniwala sa inyo na ito si Inday Sara ay nagnakaw ng pera ng taong bayan. How was your visit with PRRD after a while, ma'am, of not seeing him? Okay lang naman. He looks well. He looks healthy. And wala naman siyang mga problema. I suggested na magpa-physiotherapy siya, but he refused na mag-physiotherapy. So, we'll see tomorrow kung makumbinsin natin siya na physiotherapy in lieu of his supposed dapat everyday exercise. Yes. VP, what is your initial reaction when the jurisdiction was established, decided by the appeal chamber, ma'am? Well, I accepted it as it is. Discussion na rin naman namin yon ng mga abogado, no? Now, we don't see any way that the ICC will let go of the case of President Duterte since isa na lang ito sa dalawa na ICC cases, no? So we don't think na they will let this go. Is it the same sentiment, VP, with respect doon sa confirmation of charges?
Oo, yes. Okay. Same lang, no? Na this will really go to trial, and the best way to move forward is to prepare for time. VP Inday, the burning question is that how do you maintain such a vibrant and very beautiful vibe amidst all the persecution done to you by your detractors? Sakuan, siguro, No comment. no, I've always been like this, yes, or even before I was vice president, and hanggang naging vice president ako, and I don't see na magbabago yung disposition ko because of a few problems here and there. Sabi ko nga lagi, di ba noon, na parang tipo, ang pinaka problema lang ng isang tao is magkasakit or mamatay, because death is the ending, and then disease or sickness is going towards the ending. VP, just to be political also, what is your position? A lot of people, especially individuals na talagang gusto kang ma-impeach, are already spreading statements sa social media or sa mainstream media that you will be impeached and there will be impeachment sa Senate against you. Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila, yan naman yung damdamin nila, hindi mo naman mapabago ang nararamdaman ng isang tao. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito? Ngayon, maganda yung sinabi ni Inday, kung mga individual yan, freedom of expression, kahit sabihin mo pa magnanakaw ko, you're just an individual. I mean, hindi na ako dapat that's your freedom of expression. Hindi kita pipigilan sa opinion mo, sa mga sinasabi mo against me, even if paninirang puri na yan, well, ano mo na yan, sa'yo na yan. Pero kapag politiko nagsasalita, congressman, senador, ibig sabihin politika yan. Politika yan. Nasa politika sila. So, mga politiko sila. So, politika yan. So, yan, sasagutin na. Yun nga yung Inday. Dapat sinasagot mo yun. Oo, kasi pinupolitika ka nitong mga to. Ginagamit nilang kapangyarihan nila para siraan ka. Dapat bumabawi ka. Dapat nagsasalita ka. Huwag kang papayag na ganun-ganun na lang yun. Pumalag ka. Importante yun. Kung, halimbawa, ako, si Boss Dada lang ako, nagsalita ako tungkol sa'yo. Huwag mo akong pansinin. Okay lang yun. Kasi sino ba naman ako? Para ilababa mo yung level mo sa akin. Pero kung ako, si Boss Dada, na isang politiko nagsalita against you, lahat dapat inaano mo. Sino ba yan? Si Boss Dada, ba't magalit na galit siya sa akin? Ano ba ginawa ko sa kanya? Ano ako ninakaw? Sana galit din siya sa Bongbong Marcos. Sana galit din siya sa mga NPA. Sana galit din siya sa ganito, galit din siya sa ganyan. Bakit ako lang? Pinupolitika kasi ako ng ulol na yan. Huwag ka mag-alala. Pag naging presidente ko ng Pilipinas, ako naman ang mamumulitika sa'yo. Dapat ganun, Inday Sara, para magkaalaman. Hindi yung pinababayaan mo silang sirain, babuyin ka ng babuyin. To ask VP, because Representative Ridon actually even made mention in an interview that you're very clear na talaga that there will be 106 votes which is required for the articles of impeachment na ma-endorse doon sa Senate. Well, hindi ako makakomment sa kanyang mga nalalaman kasi hindi ko alam kung ano yung alam niya. Okay. VP Inday, just to conclude this interview, VP, no, para siguro jet lag ka pa. Wala, okay lang ako. Okay lang. Tutulog ako ng mayos. Okay. Hindi mag-jet lang. VP, what's your message to the undying, unwavering love and support to the former president and to the Duterte family, to you and your siblings as well? Yes, oo. Undying din yung pagpapasalamat sa lahat ng mga kababayan natin. In fact, kanina, as you mentioned, to bring the message to him, sabi mo, hindi kayo susuko. So, pinaabot ko din sa kanya, sabi ko, nagsabi sila na hindi sila susuko. At sabi niya na sumuko na daw kayo. Well, hindi ko alam kung joke yun or hindi. But miles away from him. for PRD, I would take it as a joke. And of course, ako personally, yung lakas ko lang talaga galing talaga sa mga tao. Sa totoo lang, iniwan na siguro ako lahat ng mga kaibigan ko na politiko, pero hindi ako iniwan ng mga kapisayan. Ganda nun. Maaaring yung mga politiko na yan, dahil sa pera, iwanan, pero yung mga Pilipino na boboto, kilala namin kayo, mga putang ina nyo, mga politiko kayo. Hindi namin iiwan itong mga Duterte. Kami yung nakaramdam ng ginhawa sa buhay nung nagkaroon ng Duterte sa gobyerno. Hindi kayo, mga hayop kayo. Kaya hindi namin iiwanan itong mga Duterte na ito. Kahit wala kaming bayad, kahit magkasubbi na kami, makulong kami, tuloy-tuloy pa rin kami. Kala nyo dire-diretso pa rin kami kahit na sampahan nyo kami ng sandamukal na mga kaso. Ano lang ba, makulong kami ng 3 buwan, 4 na buwan. Sa mga libel, mga mga panggigipit nyo sa amin, okay lang. Hindi naman kami nagdidil ng drugs. Hindi naman kami nag-human trafficking. Hindi naman kami nag-murder. So, hindi kami magstay sa kulungan pang matagalan. Paglabas namin at makulong kami at paglabas namin, putang ina, dire-diretso pa rin kami. Babanat pa rin kami ng babanat sa inyo, mga hayop kayo. Makakapagpahinga lang kami sa kulungan ng mga ilang buwan. Pero sigurado pagbalik namin, putang ina niyan. Mas matindi ang mga hambalos namin sa inyo. Tandaan niyan.
ako. VP, another statement coming from perhaps no sentiments by the Filipinos. Are you ready to become the next president of the Philippines? Ba naman tanong yan? Si Alvin magaling man yan. Pero ano naman tanong yun? Are you ready to become the next president? She's always ready. Vice President ng Pilipinas. Being the Vice President of the Philippines, you should always be ready anytime na may mangyaring masama sa presidente. You should always be ready. Ngayon pa nga lang, ready siya sa 2028 pa kaya. Hindi naman yan magdideklara na hindi naman yan magdideklara na siya ay maging presidente ng Pilipinas. Kung hindi siya ready, di ba? Ay nako. Siguro ako, I will rephrase the question. Are you excited to become a president in 2028? Yun. Pero yung ready, she's always been ready. Nung 2022 pa lang, ready na siya maging presidente. Trabaho yun ng vice president na maging presidente ng Pilipinas pag hindi na, wala na sa capacity yung yung presidente. So, the question of, are you ready to become president? That's, for me, a little bit stupid. Siguro, baka nagkamali lang. Dapat ang tanong is, are you excited to become president on 2028? Dapat ganun. Anong sagot? I'm already a presumptive candidate because I declared my intention to run. Ayun. Di yan ang sagot. Ano ba naman kayo? 2022, vice president ako eh. Yun ang trabaho ko eh. Tapos, hindi ako ready. Ngayon pa lang ako magre-ready. Ready na ako. Ano ba yan? Parang tinanong mo, kulay pula ba ang mansanas? Nahawak ko. Kulay pula naman talaga yung hawak mo. Hindi naman green. For the next presidential elections. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and not peaceful. Yun, galing. Yun mga, hindi nyo man tinanong, sinagot na niya. Sabi niya, sana lang magkaroon ng presidential election, sana lang maging honest and true yung mga, kung magkaka-election man, maging honest and true. Ganon. So, are you excited? I'm very excited because I will go after these people whom done something bad, whom wronged the Filipino people. I'm really excited. Mga ganun sana. Pero are you ready? Pa naman yun. Anyways, maraming salamat mga bossing. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Please like, share. Magpakulay naman kayo. Mga kuripot kayo. Magunaw na mundo. Puro pa kayo mga kuripot. Maraming salamat po mga bossing. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutok.